Good afternoon everyone. Welcome sa itong programa ni Kapunon. Kumusta mga higala? Tinigyan po sa itong istasyon, Adventist World Radio 97.9 Light FM. Ngayon ba nasab sa itong programa sa itong Facebook page, Adventist Light Media Ministry, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome. Mangandam ta. Kini ang inyong kauban, higala, magtutudlo sa kahanginan, tina, dahilan sa dora. Ano so kita dinhi nanukad sa itong stasyon sa Salay, Inubulan, Misamis Oriental. Kini ang programa matag Domingo, alas 3 pelong sa alas 4 sa hapon, karon Hulyo 13, 2025. Ang inyong makauban sa pagtuon ining programa sa kahaponon, lahi na usab nga importante nga topiko aron maandam kita sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Atong gipasalamatan ang mensahe sa awit nga atong nabati dili palang dugay nga gihalad sa Ginoo ining kahaponon. Ug ako usab gipasalamatan ning pagkahaponon ang atong mga suking tigpaminaw nining atong programa. Labi usab sa mga bag-o nga mga naka-tune in nining atong programa, no. Welcome grade 11 Aguinaldo babies. Thank you so much sa inyong pagsubaybay sa itong programa, no? Welcome kaninyong tanan. So, sa makausap pa maayong hapon ug mga pangumusta nitong mga suki ginatong tigpaminaw nga sa kanunay naga-tune in sa ilang mga istasyon sa pagpiminaw niya itong atong programa. So, dini kahaponon, tsada kayo ang atong topiko, no? So, di ginato ibalhin ang atong istasyon aron atong mapaminawan ang usa katopiko na nagkinahanglan yun o tagad busa sa di pa nato sa addiction that you send your Holy Spirit and your holy angels to protect us. Forgive all our sins where we have mistaken unto you. As we go on to our topic this afternoon, we pray that you bless us. Open our hearts and our mind. Teach us the way that you wanted us to go. God establishes a covenant with Abraham, promising to be his God and the God of his descendants. The covenant is marked by circumcision as a sign of their mutual agreement. So, kini ay pagkatinuli. Usa kini siya ka simbolo sa usa ka pagigsaad sa kaliwat ni Abraham ngadto sa iyang mga sumusunod ug ngadto sa Dios nga si Abraham magatuman sa kabubuton sa Dios. Busa girepresentahan sa pagkatinuli. Nanginaot ko nga ang tanan ng mga lalaki di ano ang ipangtuli. Inaot mo tang atong nasabtan nganong gituli. Okay? Ang uban kay okay lang, gituli lang, wala lang. Inaot nga atong nasayran kung unsa ang buot ipasabot nganong nga gituli ang usa ka tawo. The Bible introduces the concept of mutual contract or covenant between God and humanity. To start with the story of Abraham, found in Genesis 17, verses 1 to 14. God covenant with Abraham. God establishes a covenant na mahimo niyang Diyos. Ikaduha, be the God of his descendants. Ipakigsaan usab sa Dios nga bisan pa sa mga sumusunod ni Abraham, siya gihapon ang mahimo nilang Ginoo.
God promised sunod sa iyang kabubuton. Number 2, distinctiveness. The sign of circumcision distinguishes Abraham's family as God's chosen people. So ganina, si God mahimong Ginoo ni Abraham ug mahimong Ginoo sa iyang mga kaliwatan. Ug karon usab nagpasabot nga si Abraham usab mag-alagad ngadto sa Ginoo uban ang iyang mga sumusunod. There are key aspect of covenant. Number 1, mutual obligation. Both Abraham and God have responsibilities within the covenant. Dili lang di one-sided. Kinahanglan nga si Abraham usab mutubag sa iyang pakigsaad ngadto sa Dios. Number 2, faithfulness. God promises to be faithful to Abraham and his descendants. So, ang Ginoo nagapakigsaad nga mahimong faithful kadto kang Abraham ug sa iyang mga sumusunod nga ni iyang giilagyod ang iyang mga sumusunod nga iyang mga inanak. Number 3, blessings. The covenant bring blessings to Abraham and his descendants. The covenant bring blessing, mga panalangin. Mao nang hinungdan na sa unang mga panahon ang mga Israelites wala gayud maglisod ngani perminti sila daog no panahon kung naghimo sila sa kabubuton sa Ginoo unsay isulti ni God sa ila kung ila ganing buhaton wala gid sila pagkapildi ug wala sila kahadlukan tungod kay ang Dios sa kanunay nagasupport sa ilang mga panginahanglan. Significant of the covenant between God and Abraham. It establishes relationship. It marks beginning of a special relationship between God and Abraham's family. Dunay relasyon, no? Ang Ginoo mo ilang Ginoo o si Abraham uban sa iyang mga descendants mo iyang katawhan. So, sets a precedent. The covenant set as precedent for future covenant between God and humanity. Points to a greater covenant. The covenant with Abraham foreshadows the ultimate covenant God makes with humanity through Jesus Christ. The concept of covenants highlight God's desire to have a personal relationship with humanity with mutual obligations and benefits. Subot ipasabot nga kung kita magalagad sa Ginoo, ang Ginoo sa takos ug kasaligan nga muhimo sa iyang mga saad ngadto sa mga katawhan nga iyang nag-alagad ngadto kaniya. Sa sinulat ni Ellen G. White, nag-iyon siya in Patriarchs and Prophet, the covenant was to be a blessing not only to Hebrews but through them to all the nations of earth. That is in page 366. This covenant represents God's desire to bless and redeem humanity. Mao ni hinungdan na sa pakigsaad ni Abraham ug sa iyang mga sumusunod ngadto sa Ginoo, wala nagpanagana ang Ginoo sa paghatag sa iyang bugtong anak aron kinsa ka tumutuo dili malaglag kung dili makabaton hinuon sa kinabuhi nga walay katapusan. The condition of the contract. The mutual contract between God and humanity comes with conditions. In Deuteronomy 28, Moses outlines the blessings for obedience and curse for disobedience. Naagya ko na nato karon kung kita magalagad ito sa Dios, magilangang Dios may atong Dios. Tagaan tanyag mga panalangin. Apan, kung atong supakon ang Dios, kung atong supakon ang iyang mga sugo, at makabaton usab kita, ug mga tunglo, busa, anaa ka na to ang pagpili. Mupili tag panalangin, maghimo tag maayo. Gusto tag tunglo, kung maghimo tag dautan. So, naa ka na to ang pagpili. Kung unsa itong pilion,
pili kitag maayo o pili kitag dautan. Ang Ginoo nag-ingon, adunay duha ka dalan nga iyang gihatag sa usa ka tawo, maayo ug dautan. Apan pilia ang maayo aron mabuhi ka. Gusto ba tang mabuhi? Pilia ang maayo. Understanding the mutual contract. The mutual contract between God and humanity, as mentioned earlier, refers to the covenant relationship between God and His people. This contract comes with condition outline the terms of the relationship. In Deuteronomy 28, nasulat dira no? Blessings and curses. Adunay panalangin ug dunay usay katunglo. In Deuteronomy 28, Moses outlined the condition of mutual contract, specifying the blessings that come with obedience and curses that result from disobedience. Blessing for obedience when God's people obey His command. They experience number 1. Muna nga atong piliun yun, nga magmaayo tano o maghimo sa kabubuton sa Ginoo. Nga naman, adunay mga kaayuhan nga ihatag ang Dios adtong mga katawhan nga nituman sa iyang kabubuton. Number 1, prosperity. Maglambo kita. God blesses them with abundance and prosperity. Makita nato in Deuteronomy 28 verses 1 to 6 and verse 11 to 12. Naghatag ang Ginoo og mga paglambo niadtong mga katawhan nga nitubag o naghimo sa iyang mga kabubuton. So again, aniya ka nato ang pagpili. Kung pilion na to ang Dios, maglambo kita sa atong kinabuhi. Number 2, protection. Ang Ginoo nagasaan nga iyang proteksyonan kadtong mga katawhan nga nag-alagad kaniya. God protects them from their enemies and keep them safe. In Deuteronomy 28 verses 7 and verse 10. So protection, nagtuo ba kita nga adunay Dios? Wala kita'y kahadlukan. Tuog kay ang Ginoo nga protection sa iyang mga katawhan. Number 3, fruitfulness. God blesses their work and makes them fruitful. In Deuteronomy 28 verses 4, 8, and 11. Aduna kita'y mga trabaho nga maayo nga ihatag sa Dios, no? Sa mga tao nga iyang gipanalanginan. So, bless their work. Sometimes, no, matingala ta, ngano gamay ra tong trabaho, pero ngano nabuhi ta hantod karon. Napamuta na ba nato na sa tong kaugalingon? Ngano buhi ta hantod karon? Ngano sa gamay sa atong income usahay or sa kadako sa atong income, napay dagkog income dira, no? So, ngano hantod karon ani apamanta nakasustina sa atong paginabuhi, no? So mo na siya usa sa panalangin sa Dios ngadtong iyang mga katawhan nga nag-alagad kadto kaniya, mahimo gid sila nga fruitful or magmalambuon. Okay, kung dili kita mag-alagad mo usad siya ang result, no? Muni sila ang result. Adunay curse or adunay tunglo ngadtong mga tao nga magmasinupakon ngadto kaniya. Number 1, punishment. God disciplines them for their disobedience. In Deuteronomy 28 verses 15 to 19 and verses 20 to 24, adunay punishment. For example, nagsupak-supak ta sa maayong panglawas, no? Disease and sickness, sometimes it is because of curse, no? Adunay tunglo nga nahitabo sa tong maayong panglawas. Ang kasagaran nga mahitabo, sige trabaho aron makakwarta, no? Bisan pa sa paglapas sa adlaw igpapahulay, bisan pa sa gabi hala trabaho ang nahitabo, sige tigom sa kwarta. Pagkasakit na, sige gasto og kwarta, bahalag mahurot ang kwarta basta kay maulian.
unsa mo gyud ang gusto sa tao, no? So busa atong atimanon ang atong mayong panglawas, atong tumanon ang kabubuton sa Dios aron dili ta matunglo, no? Number 3, defeat and exile. God allows their enemies to defeat them and they face exile. In Deuteronomy 28 verses 25 and 26, 36 and 37, 49 to 52, and 63 to 68. Uni siya nahimong defeat, no? Mapildi. Napildi sila o nahimong binihan. Ano napildi? Nahimong binihan ang mga katauhan sa Dios. Nga tao man sila sa Dios. Ano napildi man sila? Ngano nabihag man sila? Tungod kini siya sa pagkabadlungon, no? So pagkabadlungon sa tao, nakahimo kanila nga napildi, no? Dautan ng mga pangulo, dautan ng mga tao mo ni inungdan obedience. God encourages His people to follow His command. Udin siya ang purpose sa kondisyon, no? Magtarong ka aron mapanalangin ka, magsupak-supak ka, magbadlungon ka, tunglo ka, no? So to encourage obedience, no? Mo din hinungdan or purpose nga nang dunay kondisyon. O to warn against disobedience, pag-warning by mga panalangin ngadto sa iyang katawan sa diha nga magmasinugtanon sa iyang mga kabalauran. Ikatulo, to demonstrate God's faithfulness by fulfilling His promises of blessings and curses, God demonstrates His faithfulness to His people. Para makita na to, kung unsa gyud ang Dios nga magsaad, no? Makita na to ang panalangin nga iya sa Dios. Daghan kay mga saad ang Dios diha sa Biblia. Apan dili ta mag-claim niini kung wala na kini basaha. So, ang encourage na ko ni kahaponon, atong basahon ang atong Biblia, aron kita na to ang mga saad sa Dios sa iyang mga katawhan nga magmatinud-anon sa iyang mga kabalauran. Buhato na to ang maayo mao ang kabubuton sa Dios o ang iyang mga sugo. The mutual contract between God and humanity comes with conditions that outline the terms of their relationship. By obeying God's command, people experience blessing and prosperity. Conversely, disobedience leads to curses and punishment. This understanding highlights the importance of obedience and faithfulness in the relationship between God and His people. Kung atong basahon ang Biblia, no, specifically in Genesis 28, ato yung makita kung unsa gyud ang Dios, kung siya mahigugma sa iyang mga katawan, ug kun ang iyang katawan lamang magsugot sa iyang mga kabalaunan, wala gyud katalagman nga mahitabo. Tuod kay ang Dios nakigsaad kani kanato, nga kita panalanginan niya, proteksyonan niya, ug ihatag niya ang tanan natong mga panginahanglan kung kita magtinud-anon lamang sa iyang mga sugo nga ni kanato. Solution. Aduna nay gihatag ang Ginoo, no? Gihatag ang Ginoo nga tambag o mga talambagan mo himo ta sa iyang kabubuton, magmauspagon kita. Apan kun dili punishment. So, ang tanan nag-iyon siya, ang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Dios. Ug tungod niini, naghimo usab siya og pakigsaan, solusyon. Kung unsa ang solusyon sa kung diin atong maangkon ang kinabuhing dayon, bisag pa kita nagmanilapason. The solution to humanity failure lies in Jesus Christ. Through His life, death, and resurrection, Jesus provides a way for humanity to be reconciled. Now, according to Ellen G. White, Jesus is the propitiation for our sins. No, siya ang bayad. Siya ang only hope nga makahugas sa sala sa kalibutan.
By accepting Jesus Christ as our Savior, we can re-enter into the right relationship with God. The Bible says in 2 Corinthians chapter 5, verses 18 to 19, all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Jesus' sacrifice restores the mutual contract, enabling us to experience God's blessing. Sa diha nga nakasala ang iyang mga katawhan. Sa diha nga nisupak ang atong mga ginikanan si Adan ug si Eva. Nakita nato nga ang tao mamatay gayon. Og tungod sa gugma sa Dios sa iyang katawhan, nagplano siya nga maluwas gihapon ang tao bisan pa sa pagkamasinupakon. Grabe no? Grabe yun ang gugma sa Ginoo sa iyang tao. Iyan ang ipakita nga kung magtarong ta sa iya, kung atong tumanon ang iyang mga kabubuton, mahimo ta nga mapanalanginan, mulabbo, o adunay proteksyon nga iyang gisaad. Apan tungod sa kagahi sa ulo sa tao, no? Dili isa, dili duha. Gani, kung atong nabaluan, sometimes no, gaingon na may sigig simba diya, mga batik niya pagbatasan. Sometimes inanata, no? So, naman, kuhan tiyada kay sa simbahan. Pero pag abot sa balay, naikibatasan, dili mo na siya tanan, no? Dili mo siya tanan. O gani, ang simbahan, nga nung magsimba ta, tungod kay ang simbahan, para ni siya makahugas sa itong sala. Tignan na itong pangayuan ko sa iyo sa Ginoo. Magsimbag iyapon ta kay aron makauban na to ang Diyos sa adlaw ipapahulay. So the Bible says again in 2 Corinthians 5 verses 18 and 19 nga ang Ginoo no nagsakripisyo aron ma-restore, aron mabawi, makuha no ang mutual contract sa Dios ug sa iyang katawhan aron mahimo gid ta nga mga katawhan sa Ginoo. Gisakripisyuhan ta ni Jesus Christ, niya ni Jesus Christ sa kalibutan aron tanan nga motuo no magpabautismo ngadto kaniya, motuo ngadto kaniya, dunay kaluwasan nga mabalik no nga ang Ginoo mauna ang atong Dios ug kita mahimo niya nga iyang katawhan. So kinahanglan natong mahibaluan kung unsa kining reconciliation. The Bible passage in this chapter, 2 Corinthians 5, verses 18 to 19, it highlights the concept of reconciliation, which is central to Christian faith. Reconciliation refers to the process of restoring a broken relationship between God and humanity. Unsa may nakabrok sa relationship, unsa may nakabuak sa relationship sa Ginoo ug sa mga iyang katawhan. Nabuak ang maong kontrata tungod sa sala, no? Tungod sa sala, ang sala mo'y nahimo nga nakapabugto sa relasyon sa Dios ug sa mga tao. The ministry of reconciliation, naman siya according to this text, God reconcile us to Himself. Wala na kita nangita sa Ginoo. No? Ang Ginoo mismo, mao iyang gipakanaog, no? Iyang gipakanaog si Jesus Christ. Ug mo na din ay inungdan, no? Through Jesus Christ, God took initiative to reconcile humanity to Himself, restoring relationship. Unsa gid ang tao? Unsa gid kapalangga sa Ginoo? Ano man, siya mo gid ang nangita og mga pamaagi nga makuha ta, maluwas ta, o mabalik kita isip iyang mga inanak, o siya mahimo na tong Ginoo. Grabe nga gugma, unconditional love. Love nga dili masabot. Nga nung unsa gid siya nga klase sa gugma sa Dios. Nga nung iya po yung gihatag ang iyang bugtong anak. Aron kumutuot ang ngadto kaniya, dili ta malaglag, kundi makabaton ang kinabuhi nga walay katapusan. How wonderful love, no? Muna siya ang gihatag sa Ginoo. God gave us the ministry of reconciliation.
As believers, we have been entrusted with the ministry of reconciliation, which involves sharing the message of God's love and reconciliation to others. So kay nahibaluan na nato nga ang Dios nagahimo og pakigbalik, no, iya tagi pabalik ito kaniya aduna sabday tulumagon na kini mao nga promise or saad sa Dios of reconciliation ato sa siya ihatag, ato sa ipahibalo ngadto sa uban aron daghan ta mga tuglangit, no, mga tuglangit ni igsoon. Kaya ang langit, that is the ultimate goal of humanity. Kung makaadto ta dito diin wala na sala, no, wala na unyay sala, wala na paghilak, wala na pagantos, wala na kabalaka, ug tanan ng mga negatibo atong nabatunan karon pinaagi sa sala kini unya mawagtang ra sa diha nga makaadto na tag langit, no, langit nga giandam sa Dios alang sa iyang mga katawhan. Jesus' sacrifice and the mutual contract, Jesus' sacrifice on the cross, restore the mutual contract and enable us to experience God's blessing. Through Jesus' sacrifice, we can now enjoy a restored relationship with God, experiencing His love, forgiveness, and blessing. So, tungod sa pagpangamatay ni Kristo dito sa Kalbaryo sa cross, sa diha ng mga pagpasaylo sa tibuok, kanang kinasing-kasing na pagpangayo ang pasaylo na giyon ng Dios, bisan pa unsa kapula sa dagta sa sala kini iyang pagaputiyon, bisan unsa pa kaitom kini himahimong puti sama sa usa ka niebe. Nabusa ang ato na lang mao ang paghatag sangat ngadto kaniya, pagpangayo pasaylo ngadto kaniya, diretso ngadto kaniya tungod kay siya ang nag-ula sa iyang dugo aron ang tanan mapasaylo. Aspect of reconciliation. This is God's initiative. Reconciliation is God's initiative, demonstrating His love and desire to restore relationship aron mabalik ang atong relasyon ngadto kaniya. Jesus' sacrifice is a basis for reconciliation, providing forgiveness and restoration. So, ang Ginoo, no, nagsakripisyo ngadto sa Kalbaryo sa cross. Ug karon aduna kitay rule nas di ato. Tungod kay gikabot na ta sa Ginoo, gikuha na ta sa Ginoo unsay atong rule. As a believers, we are called to share the message of reconciliation with others, participating in God's ministry of reconciliation. So nabulahan na ito mga kaigsunan tungod kay ang Diyos nagkuha gikan sa dagta sa sala, gikuha ta gikan sa sala ngadto nga mahimot ang iyang mga inanak busa atong katungdanan nga magbuhat usab kita atong atagan ug kaluwasan uban, no? So this highlights the significance of reconciliation in the Christian faith. Through Jesus' sacrifice, God restores the mutual contract, enable us to experience His blessings, entrusting us with the ministry of reconciliation. Our response, as we understand the mutual contract and its condition, we are called to respond. No? Let us be humble, hearts seek to know the will of God by studying the Bible and seeking guidance from the Holy Spirit. We can discern our responsibility within the contract. No? So, these are the emphasis of importance of responding to God's initiative in mutual contract. As a believers, we're going to seek God's will. No? We're going to seek to know God's will. So, unsa man ang kabubuton sa Dios ngayang ipahimo nga di kanato with humble hearts, recognizing our dependence on God's guidance. So atong himuon ang atong mga katungdanan, atong ipaubos ang atong mga kagalingon nga wala kitay mahimo kung wala ang Ginoo, no? Di ta mag-hambog-hambog, no? Tungkol mo na imo naabot ng hambog ka na atong pangitaon ang Dios nga ang Dios
maoy maghimo sa iyang kabubuton nga ni kanato. Study the Bible. By studying the Bible, we can gain a deeper understanding of God's will and our responsibilities within the culture. Aron may balaan nato, deeper ang atong mga katungdanan nga angay natong buhaton aron kita mahimong anak sa Ginoo. No? Kinsa may dili ganahan mahimong mga anak sa Dios, mahimot ang mga anak sa Dios. Busa atong istadihan, atong tun-an ang Biblia aron atong mahibalaan kung unsa pagayon ang mga butang nga ikaayo alang sa katawhan nga iya sa Dios. Seek guidance from the Holy Spirit. Ang atong pag-ampo, ang atong mga buluhaton, dili na ito mabuhat nga maayo kung wala ang Holy Spirit. The Holy Spirit plays an important role in guiding us and helping us discern God's will. Ang mga kabubuton sa Dios sayon ra kung anaa ang Ginoo. Pero kung wala ang Holy Spirit dinhi kanato, lisod ang paghimo sa mga kabubuton sa Dios nga naman kita tao anad sa pagpakasala. Busa na ginahanglan tag Holy Spirit na magpuyo sa atong mga kasing-kasing aron atong mahimo ang mga butang nga makahimo ta sa kabubuton sa Ginoo. By combining Bible study and seeking God's Holy Spirit, we can understand our obligation. Atong masabtan ang atong mga obligasyon. Make informed decision. With a deeper understanding of God's will, we can inform decision that align with plans and purposes. Aron atong hibalaan unsay purpose sa Ginoo ngano nga iya tang gikuha isip iyang mga inanak. Live a life of obedience, no? Pagka masinungtanon sa iyang mga kabubuton. Ang atong pagbuhat dinhi sa kalibutan dili atong kabubuton, atong tugutan ang Dios na maghimo og mga maayong butang alang sa iyang kahimayaan, no? So kung ang Ginoo mao'y magbuhat instead sa ato, dili duha-duhaan mga buhat kag maayo. Kay kung ato lang kaugalingon, wala tay mabuhat. As what King David said, dunay mga butang nga gusto na kong buhaton apan dili na ko mabuhat. Apan adunay mga butang nga dili na ko gusto buhaton apan maoy ako mabuhat. Nganuman, tungod kay anad ako sa pagpakasala. Busa kung wala ang Holy Spirit dinhi sa atong mga kasing-kasing, dili kita makahimo sa maayo, no? Kay anad kita sa pagpakasala. We inherited the character of committing sin, no? That is why kinahanglan nato ang balaan nga espiritu nga mo'y maghimo og maayo. Isulod nato siya sa atong mga kasing-kasing aron ang atong mga hunahuna tanan atong mabuhat kini nakasubay sa kabubuton sa Dios, no? Adunay duha ka espiritu sa kalibutan. Kung magbuhat tag maayo, ang agent nga niya sa ato nagamit sa ato espiritu nga maayo. Apan kung maghimo kitag dautan, ang espiritu nga naa sulod nato, ang dautan ng espiritu nga iya sayawa, no? Busa atong pasudlon ang Holy Spirit diri sa atong kasing-kasing, atong hinluan ang atong mga kagalingon aron magamit kita sa Dios nga hinagiban sa pagbuhat sa maayo, especially ngadto sa mga nanginahanglan. Principle number 1, humility, pagpaubos. Kung wala, dili ta magpaubos kadto sa Dios, dili nato maangkon ang balaang espiritu. Number 2, dependence on God. Atong tugutan nga ang Dios mo'y maghimo sa tanang butang. Nanginahanglan ta sa tanang kinahanglan, pangayo ngadto kaniya ug tanan natong gikinahanglan isang at natong adto kaniya tungod kay siya adunay katakos sa paghimo sa mga butang nga atong gusto nga mahitabo kun atong itugyan ang atong mga kaugalingon ngadto kaniya. Spiritual growth. Mutubo kita diha sa espiritu kung atong panlawman ang atong relasyon ngadto sa Ginoo. Karon ug unya atong basahon ang iyang mga balasahon, balaang kasulatan. Inubanan usab sa tanan nga mga balasahon nga may kalangkuban sa atong espiritu aron ang iyang espiritu mosulod gani kanato. Spiritual growth
We can experience that one by seeking God's will and studying the Bible. The passage emphasizes the importance of responding God's initiative in the mutual contract by seeking God's will, studying the Bible, and seeking guidance from the Holy Spirit. We can discern our responsibilities and live a life of obedience, fulfilling our part of the contract. So, kini nga mao nga kontrata between God and His people. Kita ni siya ang iyang people, no? Kita ang iyang mga katawhan. Kini nga kontrata sa iyo na kay ka himuon, no? Ato lang sabton ang atong mga responsibilidad. Atong sabton kung unsa ang papel sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Siya ba ang una? Siya ba ang naa sa atong kasing-kasing? Tanan natong buhaton, kinahanglan atong i-check una, is this a will of God? Iya pa ni kabubuton sa Ginoo kini akong gihimo karon. Nalipay ka ang Ginoo sa diha nga ako ni buhaton? Nalipay ka ang Ginoo kung kini akong iistorya? Nalipay ka ang Ginoo kung kini akong sulobon? Malipay kaya ang Ginoo kung kini akong kaunon? Iyon siya sa diha nga mukaon ka, sa diha nga moinom ka, himuon nimo kining butang, tanang butang nga makapahimaya ngadto sa Dios. Busa kung makapahimaya sa Ginoo, do it. No, ganuman iya nang kabubuton. The mutual contract between God and humanity is rooted in love and redemption. Through Jesus Christ, we can fulfill our obligation and experience the blessings of the contract. Let's commit to uphold our end of the contract, and may God bless every step of the way. So ang mutual contract atong bantayan mga kaigsunan, gihimo kini sa Ginoo alang sa atong kaayuhan. Tanan gihimo sa Dios bisan paghatag sa iyang bugtong anak alang sa atong kaayuhan. Gikuha ta niya gikan sa iyanang sa sala aron mahimo ta nga malimpyo diha sa iyang atubangan. Gusto niya nga siya ang magdominar sa atong mga kasing-kasing. Kung atong tugutan, siya ang muhimo o mga buluhaton nga atong gusto himuon. No? Gusto niya nga ang mga tao muduol ngadto kaniya aron magmalambuon. No? Di siya ganahan mutanaw sa tao nga nagsakit. Di siya ganahan nga mutanaw sa tao nga nagkalisod. Dili siya ganahan mutanaw sa mga tao nga adunay balatian. No? Di siya ganahan. Busa iingon siya, pilia ang maayo aron mabuhi ka. Choices, maayo dautan. Pero gitudloan tag-answer, pilia ang maayo aron mabuhi ka. Nasayod ba ta mga kaigsuunan nga dili magmalipayon ng Dios kung kita dili malungas? Nasayod ba ta nga ang Ginoo dili malipay sa mga tao nga hubog-hubog, no? Nga hubog, magsakit dayon, dili malipay ang Dios niya na. Ang gikalipay sa Dios katong iyang mga katawhan nga nagmalambuon, no? Iyang mga katawhan nga nagmalipayon. Kay mauna ang gusto sa Dios, mao nang hinungdan nga bisan pa mag-antos ang iyang anak si Jesus Christ dito sa Kalbaryo sa cross, aron lang yun ang tao malubas. No? Busa nining kahaponon atong pasalamatan ang Dios. No? Ang iyang kontrata, iyang gipag-o, iyon siya tinuli o dili tinuli, tanan na adunay kaluwasan. Lamang atong tuuhan si Jesus Christ as our personal Savior o kitang tanan maluwas. Unsa kadako nga gugma nga gihatag sa Dios alang kanato. Nining haponon akong lauman nga ang atong gitun-an karon nakahatag gini kanato
Bella? Ako tubig kayo. Ako ka nagigit sa mabalay ka? Adjot lang. Yan, kaya sa tapos na. Thank you sa iyong papananaw, no? Hello, Ma'am Alres Mimis. Giubo ko. Giubo ko. Sorry. Ato na yung kiwason karon. Kamay na lang. No? Hello, Bracolios. Alris, Ma'am Alris. Hello, shout out. Valmoris, Tubal, hello. Kent Kabulusan, hello. Ria Balito, Imbati, hello. Thank you. Hapit na ng moment. Ay, nawala na tayo ready. Sige. Ready na? Thank you. Ready? Start. Okay, busa no? Ato gyud ibutang sa mga una-una o kasing-kasing nga kita gihugma sa Dios. Ang Dios andam sa pagbuhat og kontrata. Ang Dios andam sa pagbuhat og mga butang aron og para sa atong mga kaayuhan. Nini kapunon ato lang dawaton si Jesus Christ. Ingon nga atong manuluwas. Ingon nga mo'y tugbang sa sala nga atong gihimo aron kita mapasaylo. Busa, thank you so much sa iyong pagpaminaw ni kapunon, no? So aron sa pagtak-ok sa atong programa, atong idungo ang atong mga ulo alang sa pag-ampo. Let us pray. Our heavenly dear Father, thank you for the time that you give to us to tackle important lesson this afternoon on how to live being a good disciples. Thank you for the contract that you made to your people, that it is all for our good. Thank you for the knowledge and wisdom you pour upon us. Thank you for revealing your contract with humanity. Help us to walk in obedience and faith. May you bless each member of our family and our loved ones. We submit our life to you. Forgive all our sins and all we ask through Christ our Lord. Amen. So thank you for listening. May we walk in the light of God's love and guidance, shining as a beacon of hope and joy in the world that needs Him. Padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo nining hinapos nga panahon. Padayon ta sa pagpaminaw nining atong programa sa kahanginan. Padayon ta sa pagtubo diha sa kaybalo alang sa kalambuan sa atong lawas ug espiritu. God bless everyone. Hangtod sa sunod natong panagkauban dinhi gyapon sa atong istasyon Adventist World Radio 97.9 Light FM o sa atong Facebook page Adventist Light Media Ministry. Kini ang programa matag Domingo alas 3 yung sa alas 4 sa hapon uban ninyong higala magtutudlo og igsuon sa kahanginan ina dahilan sa dura ug niining atong programa Mangandam Ta. Hello. Opo. Opo. Hello. Thank you. Mary Grace Dulhao. Hello, Day. Kumusta? Kumusta naman ka, Grace? Okay, nahuman na tong program, nahuman na tong taping. Okay, nag-onboard sa radio. Pag-ubo na ko ganina, gi-post lang. Di makaya, giubog yun. Okay?
Riazil Angko Balmores. Hello. Riazil Angko Balmores. Hello, hello, hello. Thank you for listening. Chrislyn, Kate, Anastasio, Riazil, okay. Christian Taytay Lumakad. Hello, Christian. Thank you. Sunod, no? Thank you. Kaya nakatultol na ka sa tong programa. Please follow. Mangandam pa mo na tong page, no? Para kwan natin mga kwan. Jillian Laba. Good afternoon, Mami. Hello, good afternoon. Genevieve Ronquelio. Erilyn Pracolios. Jane Jaa. Hello. Kent Kabulusan. Hello, Kent. Daniel. Samanto. Alcos Imbati. Hello, Imbati.